Kamakailan lang po ay ating pong tinalakay ang tungkol sa deuterium gas, oil at kung ano-ano pang likas na yaman na meron ang Pilipinas. Ito na po ang ating pinakahihintay na update. Mula po ito kay Melvs Castle. Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa nito. Walang katakot-takot sa China at tuloy-tuloy ang pagbubutas. Ito na po ang update na pinakahihintay natin. Bago po natin simulan ito, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Huwag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe kay Melvs Castle. Simulan na po natin to. Let's do this. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa nito sa West Philippine Sea, ang magbutas ng oil at natural gas. Yon. Dito personal niyang tinignan ni PBBM ang drilling operation na nangyayari. Mula sa Himpapawid, kitang-kita ang Malampaya gas field. Sa malayong bahagi naman, ang Novel Vikings drilling ship. Itong barko nga na ito ang nagbubutas ng ating oil at gas. Wala kayong napansin ng Chinese Coast Guard. Kahit Chinese warship, wala din. Bantay sarado kasi ng US Navy yan. Nakadeploy din ang warship ng Philippine Navy. Gaya ng nauna nating balita, 100% at kumpirmado na ng Department of Energy na may nahukay na silang oil. At ayun po no, legit na legit may nahukay na pong oil sa atin dyan sa Malampaya. Grabe po tong update na to, malaking pong maitutulong po sa ating ekonomiya. Malamang bilyong dollar po ang ma-generate ng ating gobyerno dahil po dito sa mga nahukay na langis. Lumalaki pa ang chance ang bilyong-bilyong bariles ng langis na makukuha dyan. Ang pagbisita ng presidente was purposely also to visit yung nagdi-drill na ship na dumating. It's drilling now, three wells. Yes. Camago, Malampaya East, and then ang Bagong Pag-asa. Dalawa po, maganda yung prospects. Yung Bagong Pag-asa po is parang prospective pa lang. Grabe no, tatlo po ang site na hinuhukay na po ngayon. Ito na po no, sa mga po nag-comment po doon sa video ko na yon sa tungkol sa deuterium na chismis lang yan, kwento-kwento lang yan, matagal na yan, puro ganyan-ganyan lang. Ito na po, no, legit na legit. Sinabi po nila tatlo na po ang site na hinuhukay ng ating gobyerno. At talaga pong kitang-kita po dito sa picture o sa video na to, ayan po yung naghuhukay. No, yan po yung equipment na pinanguhukay doon po sa site na yon. Kaya malaking kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po siya lang po ang nakagawa po nito. At marami po siyang ginawa sa ating gobyerno ngayon. No, yung isipin nyo po yung lisensya po natin ngayon. Automated na, no, online. Pwede na po tayo mag-renew ng ating lisensya online. Hindi na po tayo pupunta mismo sa LTO. Alam niyo na po, marami pong fixer eh. Mawawala po ang fixer kapag po online na ang naging sistema. Ayun po yung pinupush talaga natin Pangulo na maging online o digital na po lahat na maging transaction sa gobyerno. Kaya malaking kudos po sa ating Pangulo. Titignan pa natin kung meron pero we are very excited kasi mukhang may maganda yung mga chances ng ating mga wells ngayon. Napaisip tuloy ako, baka kaya hindi Philippine Navy warship ang nagpalaya sa Chinese warship noong isang araw. 24/7 kasing nakatutok ang barkong pandigma ng Pilipinas sa drilling operation. Dapat lang talaga natutukan po yan ng ating Philippine Navy o ang ating sandatahang lakas. Dahil po, yan po talaga, kaya po tayo pinag-iinitan din ng China nang dahil po dyan. Gusto po nilang makuha yan, yung mga langis, mga natural gas po natin sa ating EEZ o sa ating bansa mismo. Ganyan po kayaman ang Pilipinas. Matagal na po yan no, na talaga pag na-discover po yan ni Apo Lakay noong araw pa. Pero ngayon po, ito na po yung sinasabi ko no, na ipagpatuloy na po ng kanyang anak na si PBBM. Kaya sobrang saludo po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ito na po ang simula para po tumaas ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at yumaman ang Pilipinas. At yung sinasabi po natin, no, sana magdire-diretso yan para magkaroon na rin po tayo ng nuclear power plant. Para po ang ating pong bill sa kuryente ay totally na bumaba na. Dahil po matagal ko na pong sinasabi na ang Pilipinas na lang po ang sobrang left behind tungkol po dyan sa kuryente na gamit ang nuclear power plant. Meron po tayo niyan sa Bataan na na-cancel lang po yun noong araw. Pero sana po maituloy po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po tayo rin po makikinabang, no? Lalong-lalo na po ang ating saling lahi, ang ating mga anak. Sila po ang totally makikinabang dito
sa proyektong to kapag ito po ay nagtuloy-tuloy. Kaya malaking kudos talaga sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil dito. 7 kasing nakatutok ang barkong pandigma ng Pilipinas sa drilling operation. Pwede din, di ba? Sa 3 area kasi na hinuhukay ng Novel Vikings, 2 na agad dyan ang meron na. Yung isa wala pa. Ayos lang naman yan sa DOE. Bilyong-bilyong halaga na kasi agad yan ng oil. Tama. Tinatayang kahit wala na tayong supply sa Middle East ng langis, makakapag-provide pa rin tayo ng sariling atin. Ayan yung sinasabi ko rin, di ba? Tayo na po, hindi na po tayo mag-aangkat, no, ng langis sa Middle East o kahit saang lugar pa sa ibang bansa. Dahil po sariling bansa na po natin, meron na po tayong ipoproduce mismo sa Pilipinas. Kaya yung sinasabi ko po nung araw pa, no, na talaga pong pag ito talaga ay nahukay natin at ang Pilipinas ang nakakuha nito, ay talagang magbuboost ang ekonomiya ng bansa. Hindi na po tayo magiging third world country, no? Talagang aangat po tayo, hahabol po talaga tayo kapag ito po ay napagtagumpayan po ng ating gobyerno. Kaya malaking kudos kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya lang po talaga totally ang nakagawa po nito na sinisimulan na po na maghukay, no? 3 po yun, location daw po yung sinasabi nila na nahuhukay na ngayon as of the moment. Kaya sobrang malaking good news po to sa ating bansa. Meron na kasi tayo sa posibleng hinaharap ng sariling produksyon ng oil. Tama. Lalo na ngayon at apektado ang Pilipinas sa gulo sa Middle East. Ang malaking good news pa, di ba nauna ng inanunsyo na aabuti ng 5 hanggang 10 taon pa yan? Ngayon mapapabilis na daw yan na posibleng umabot lang sa 1 taon. Wow! And so nagdi-drill sila today, no? Dumating sila a few weeks ago lang, etong Viking na nagdi-drill. Magdi-drill yan mga 1 kilometro ng lalim and then it will drill around 2 kilometers more. So mga 3 kilometers yan. Ganun Wow. impressive ang tinatrabaho nito. 3 wells pa yan, hindi lang nag-iisa. Grabe, no? At ano yan kumbaga para sa akin, no? Dapat suportahan din talaga tayo ng Amerika pagdating dyan sa pagbabantay. Dahil po, alam naman natin na yung China ay sobrang agresibo at malamang talaga magre-react sila dyan, gagawa sila ng matinding hakbang para mapigilan po yan na ang Pilipinas ang makakuha ng langis o ng natural gas na yan dyan sa Malampaya at sa mga iba pa pong location sa Pilipinas. Dahil alam naman po natin sobrang greedy ng leader ng China na si Xi Jinping. Pero ito na po, sinisimulan na po, no? Viking ang naguhukay, sobrang tindi dahil po ilang kilometro na po ang nahuhukay ng na yan, ng equipment po na yan. Kaya pag talagang nakuha po natin yan, malaking tulong po yan, magbuboost po ng ating moral yan, magbuboost ng ating economy. Talaga pong baka dumating po ang pagkakataon na mabawasan na po talaga ang OFW dahil magbuboost po ang ating economy, dadami ang hanap buhay sa ating mismong bansa. Kaya malaking tulong po yan lalo na po sa ating mga future, no, na mga mamamayan. Hindi lang po sa atin ngayon. Isipin nyo, 10 years sabi, di ba? Ngayon 1 year na lang na pwedeng makuha daw yan dyan sa paghuhukay na yan. So, anong expectations natin? Within the year, we will know Yes. kung meron nga or wala, kung ano yung pressure dyan sa wells natin, especially the 2, Camago and Malampaya East. Ang isa, we're hoping, and I think we are quite optimistic about it, etong bagong Pag-asa na additional na source natin. What is the importance ng mga wells na to or yung ginagawa ng Malampaya? Kasi this provides energy also to the country and Yes. it's indigenous. Kahit maggera man kung saan-saan na part ng mundo, safe tayo, maproprotektasyon na natin kasi atin yon. Tama, ang galing po, no? Talagang malaking tulong po yan sa Pilipinas. Kahit sa sinasabi niya, no, kahit magdigmaan pa dun sa mga meron talagang langis na bansa na doon tayo kumukuha, magiging safe ang Pilipinas dahil sariling atin yun, doon na tayo kukuha ng ating langis. Hindi po tayo masya-short sa langis at kung ano-ano pa pang natural gas na yan. Kaya sobrang kudos talaga dahil ito po ay nasisimulan na sa gobyernong PBBM. 'Di ba? Kung sa susunod na panahon na hindi na po siyang presidente, 'di ba? Kung sino man maging presidente na, makikinabang pa rin po ang buong Pilipinas. Sana lang po talaga ay
mahawakan po yan ng magandang kamay. Alam niyo na po yung ibig sabihin, no? Na hindi po makukurap. Para po talaga makinabang po talaga ang mamamayang Pilipino. Dahil po dyan sa natural gas na mauhukay na yan. Sa langis na yan. Na part ng mundo, safe tayo, maproprotektasyon na natin kasi atin yun. Yes. And the prices will maintain, we can maintain, and the supply we can maintain. Mapipredict natin, hindi Tama. yung dependent tayo na nag-import palagi tayo. Kasi like yung gasolina natin ngayon, ini-import natin from Middle Eastern countries, nagkagulo doon, bakit pababa na naman siya? But if we have our own source, which is basically actually electricity, no? This will make sure that our prices are steady. Ito po yung sinasabi natin, no? Kumbaga, ang Pilipinas po talaga likas na mayaman, no? Sa likas na yaman. Tayo talaga mayaman po, kaya nga perlas ng silanganan ang tabong sa Pilipinas, di ba? Mayaman po talaga. Kailangan lang po talaga tsagain, no, na hukayin, talagang bantayan. Talagang kailangan manduhan po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakita po natin na talagang chinecheck niya po, nasa helicopter siya. Chinecheck niya po talaga yung Malampaya at kung ano-ano pa buong location na yan ng langis at natural gas po natin. Para talagang masigurado na talagang safe ang ating mga naghuhukay dyan. Kaya sobrang ganda ng project na to, at kapag ito ay talagang totally nakuha natin, bilyong-bilyong bariles ang makukuha natin dito. Baka nga po ito, no, kapag nagkataon, no, sana nga in the near future, ang ibang bansa na ang mag-aangkat ng langis sa atin. Tataas po lalo ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Imagine niyo yon na sumasabay na ang Pilipinas sa iba't ibang malalaking mayayamang bansa. Hindi na po tayo magiging third world country. Yung talaga pong lumelevel na tayo. Kahit po sa Singapore ba lang lumelevel tayo, di ba? Kasi po napakayaman po talaga ng Singapore. Kaya dapat po talaga ito po ay mahawakan po talaga ng mabuting kamay. Itong mga ano na to, proyektong to. Actually electricity, no? This will make sure that our prices are steady. And then ang second is once we know na meron nga, siguro mga kailangan nila mga 6 o 1 taon para i-connect na yan sa Malampaya natin. And then by next year, late next year, we will have... Grabe si PBBM, nakapagbutas at tukay ng langis sa West Philippine Sea. Yes. Walang pake sa mga babala at pagbabanta ng China. Noong nakaraan ba nagawa yan? Hindi, di ba? Kayo, ano masasabi nyo dito? Grabe. I-komento sa baba ang yung salobi. Ayun lang po, no, atin po nagawa ng reaction video, ang napakagandang video na to at magandang balita na to na mula po kay Melvs Castle. Malaking kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ang sipag po magtrabaho ng ating Pangulo. Ginagawang automated na po lahat, digital ngayon. Talagang solid. Grabe po yung galawan ni PBBM. Ang laki po ng pagbabago talaga. Lalo po dito ngayon, no. Kasi po, no, kung nakaraan lang, na-react po natin tungkol sa deuterium at iba pa po mga langis. At eto na po, naghuhukay na po ang Pilipinas ng ating natural gas at natural oil dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. See you all sa susunod. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.